So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mukhang paninindigan na po talaga ni Chis Escudero yung pagiging worst Senate President sa history ng Pilipinas. Kasi po, no, mula nung si Chis nga yung naging Senate President, isang katutak na po ang kahihiyan na nangyari po sa Senado. So, una sa lahat, no, huwag po natin kakalimutan yung ginawang pambababoy ni Chis sa ibig sabihin nga po ng 4th week. Doon po sa impeachment trial ni Sara. No? And then mga kababayan, no, ngayon po lumalabas ngayon na yung insertion pala, si Chis din pala yung mastermind. Hindi lang yan mga ka-Streetwise. Ngayong linggo lang din po, lumabas din po sa mga balita na yung pinaka-financier pala ni Chis Escudero noong 2022 election, contractor pala sa DPWH. Puta, puro kahihiyan na ito mga kababayan. Hindi pa natapos yan. Yung best friend po ni Chis Escudero na si Joel Villanueva, nagpa-party po ng bongga habang binabaha po yung kanyang lalawigan sa Bulacan at partida nakakuha pa yan ng 12 billion pesos dun nga po sa insertion na ginawa niya. So ngayon, ang malupit ngayon mga kababayan, no, wala na pong respeto pati po mga staff sa Senado. Di ba, bukod nga po sa bumababa na nga po yung rating ng Senado, pati po mga staff ng Senado, wala na pong respeto sa mismong opisina. Kasi po, no, may nahuli pong nagchuchongke. Alam mo yung chongke? Nagmamariwana. Sa Senado mismo, sa opisina ng Senado mismo. Lahat po yan mga ka-Streetwise, nangyari po yan nung si Chis Escudero nga po yung naging Senate President. So ano pa bang kahihiyan ang idudulot ni Chis? Ano pa ang abangan natin? Wala kapag isang taon, dami mo lang kapalpakan. So ngayon mga kababayan, actually ito na balita ito sa Tonight no. So meron sila ditong blind item. So sabi dito, staff ng senador booking na nagmamariwana sa Senado. Actually meron silang clue. Basahin muna natin, di ba? Sabi dito, ayon sa nakalap ni Mang Teban, naalarma raw ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa naamoy na chongke kaya napadpad sila sa isang opisina sa Senado. So, opisina sa Senado, no? Ibig sabihin nun, yung may opisina lang po sa Senado, ang alam ko po doon, mga senador. Tsaka mga sekretary. No? Parang ganun eh. Sabi dito, doon nila nakita ang staff na nasa banyo ng isang opisina pero walang hawak na illegal na droga. Nang tanungin kung bakit amoy chongki sa banyo, nagpalusot ang staff ng air freshener lang daw ito. Actually, mga kababayan, no, ako po, no, hindi naman po ako inosente po dyan. Alam ko po yung amoy ng chongki. So, magkaiba po yung amoy ng chongki doon po sa air freshener. Magkaiba yun. Di ba? Diyos ko, ewan ko ba, ang kapal ng mukha, no? So sabi dito, no, baka si Robin Padilla ata yung nito, yung source nito. Hindi dinampot ang staff dahil walang nakuhang ebidensya laban sa kanya, pero hindi umano ito ang unang pagkakataon na sinita ito sa paggamit ng damo. Okay. So hindi pala ito yung first time. Okay. Suspecha ng ilang marites, finlash ng staff ang chongke na mararamdaman na paparating na ang alagad ng OSAA. So, clue. Merong clue dito, no? Galing sa isang industriya ang boss na senador at staff na nakarelasyon ng isang thunders na politiko bago nagtrabaho sa isang senador. So, ang hirap, no? Galing sa isang industriya ang boss na senador at staff at nakarelasyon ng isang thunders. So, ewan ko, ano ba, artista ba? Kasi ano ba, no? Industry, artista, abogado. So ngayon mga kababayan, no, actually may report dito yung yung Bilyonaryo News Channel. So panoorin natin to dito, no. Wait lang. Literal na joint session sa Senado. Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese
para walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus VP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. So, sabi ko kanina, no, makapal din ng mukha ni Joel Villanueva, no, nagpa-birthday. Wala sa akin, no, wala namang problemang mag-celebrate ng birthday. Walang problema. Yun nga lang, bongga masyado habang binabaha pa sa Bicol. Actually, kung ako, senador ako, tapos birthday ko, no, ang gagawin ko habang binabaha yung constituents ko, pamimigay ako ng ayuda eh. Pamimigay ako ng relief goods eh. Kasi ipaparty ko sa mga iilang tao lang. No? O ba? Ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Natunto naman ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado. Babae. So, ibig sabihin babae pala. Okay. Na nangangamoy tsongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-i-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunto ng usaa. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa usaa ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Tiniyak naman ni General Aplasca na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Ironic naman kasi mga kababayan, no, na kay Cheese Escudero nyo pa ipapasa yung report. Walang ang kwenta yan. Walang kwenta yan. Iba sa akin lang, no. Utang na. Si Cheese nga yung problema, tapos kay Cheese nyo pa ipapasa yung report ng ng pangyayari po na yan. Parang napaka-nonsense naman ata. No? Pero by the way, mga kababayan, no, ang nakakahiya kasi dito, no, wala namang ganyan dati. Hindi nyo ba napansin yan? Nung panahon po ng iba yung mga Senate President, no, tulad ni Cheese Escudero, tulad ni Miguel Zubiri, sino pa ba? Ni Juan Ponce Enrile, ni Tito Soto, mga pala, ni Drilon. Walang ganyang issues mga kababayan. Minsan nakakaroon ng issues minsan sa Senado pero hindi po katulad dito na nasunod-sunod. Magkakasunod. No? At lahat po yan nangyari mula nga po nung naging Senate President si Boy Kilay. No? Ngayon pati ngayon mga staff ngayon ng mga senador wala na rin pong respeto. Diyan sa mismong opisina po na yan, no? So ewan ko ba dito? So, ngayon mga ka-Streetwise, no, hindi po makukumpleto tong topic ngayon natin kung hindi natin nuhulaan kung sino po yung nasa blind item. Okay, kung sino yung babae na sinasabi nga pong nahulihan na naggaganon sa loob nga po ng Senado sa isang opisina. Okay, so syempre yung clue, ito manghuhula lang ako hindi ko sinasabing totoo to pero manghuhula po tayo. Kasi ang sabi dito, babae. Una babae. Pangalawa, kasama ng dating senador sa isang industriya bago sila pumasok sa Senado. Kumbaga, isa lang yung trabaho ng senador at saka siya bago sila pumasok sa Senado. So, pwedeng lawyer, para silang lawyer before, din umakit sa Senado, pwedeng paras basurero, di ba? Basurero before, naging senador nga yung isa, din umakit sila sa Senado, pwedeng artista. So, para silang artista. Tapos, nung naging senador nga po yung artista, kasama po siya sa Senado. Pangalawa, nagtatrabaho sa Senado mismo. So, at nasangkot din pala sa ganyang klaseng kontrobersiya, no? Tungkol nga po sa Chongke. Wala akong ibang maisip, no? Ewan ko lang kayo, tayo manghuhula lang tayo. Wala akong ibang maisip kundi ito. Siya. Ito. So Senate of the Philippines official seal. So si Nadia Montenegro. Katingin ko lang pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, di ba? Kasi on the first place, no, sabi nga daw babae. So babae ito. Pangalawa, isang industriya sila dati ng senador and then
nung naging senador nga po yung si artista, kasama siya na bitbit. So, para silang artista dati. So, pasok na naman po sa isang clue. So, yung pangalawang clue, nasangkot din daw po sa usaping ito, sa tungkol sa pagtitongke. Di ba kasama po ni Robin Padilla to sa pag-advocate ng pag-legalize nga po ng marijuana? Di ba? Wild guess lang naman, pero sa kanya tumutumbok yung yung clue. Ewan ko lang kasi marami naman pong mga staff dyan sa Senado. Malay natin, no? Baka meron ding iba, pero parang siya lang sa tingin ko, no? So kayo mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa kahihiyan po na nangyari po sa Senado. No? Kayo ba, naniniwala ba kayo na dahil po sa kagaguhan nga po ni Cheese, mas lalo na po nawawalan ng respeto itong mga taong bayan, pati rin po mga staff nila mismo sa loob. No, tandaan po natin mga ka-streetwise, no? Medyo bumabagsak na rin po talaga yung rating ng mga senador dahil po sa sobrang kapalpakan nila. So yan sa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At kayo ba, naniniwala ba kayo na totoo tong chismis na ito galing from Politico at saka sa Billionaire News Channel? Diba? So sa tingin nyo ba sino yon? No, sa tingin nyo lang ulitin ko lang ako nag-wild guess lang po ako na mukhang si Nadia Montenegro po yun. Wild guess lang naman. Di ba? Yan ang hirap mag-blind item no? So, thank you mga ka-streetways, no? So, syempre, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating part session. So, thank you, salamat, and babush.